Kung kami itinataas na anumang denominasyon, ang itinataas po namin ay ang pangalan lamang ng Panginoong Hesus na sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Siya lamang ho ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino man makapupunta sa Ama. Sinabi ho niya, hindi niya sinabi na hindi ang relihiyon ang daan, hindi ang kung sino pa man ang daan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ako lamang ho ang daan at ang buhay at ang katotohanan. Kapag nasa atin ang Panginoong Hesus, tiyak 100% na tayo po langit ang pupuntahan. Amen. Hindi ho masama ang religion, but tatandaan po natin, religion has no power to save us. Religion has no power to change us. Kailanman po ang religion ay hindi pwedeng magbago sa buhay ng isang tao. Dati galing ako Catholic. Ako na may sumisimba rin. Pero paglabas ko ng simbahan, ganun pa rin ho aking ginagawa. Wala hong pagbabago. Nakita ko po na kinakailangan talaga na tanggapin ho natin ang totohanan si Kristo sa ating buhay. At doon magaganap po ang pagbabago. Yung salitang born again, yung isilang na muli, dati ho yung relasyon ho natin sa Diyos, nang tayo nagkasala, namatay ho tayo sa harapan ng Panginoon. Anong kamatayan yon? Noong tayo nagkasala, 3 kamatayan na pumasok sa tao, 3 kinds of death. Yung una-una yung tinatawag na spiritual death. Naputol po ang relasyon ng tao sa Diyos nang siya ay nagkasala. Pangalawa, ang tao dapat walang kamatayan. Pero dahil sa sumpa ng kasalanan, pumasok po yung tinatawag na physical death. Sana ho tayo hindi tumatanda. Sana ho tayo hindi namamatay. Pero dahil sa kasalanan, dadanasin po natin yun. Ang pangatlong kamatayan, yung pong tinatawag na eternal death, na kapag ang tao ay nagpatuloy sa pagkakasala, pupunta po siya, ang destinasyon po niya ay impyerno. At lahat po tayo candidate doon sa impyerno. Sapagkat walang sino man makapagsasabi na tayo po hindi nagkakasala. But praise God, ang sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Sino po yun? Ang Panginoong Hesus. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya'y maligtas at hindi ho mapahamak. Ganun ho tayo kamahal ng Panginoon. Hindi ho relihiyon ang pinako, kundi po si Kristo na namatay para sa atin. Inako ho yung ating kasalanan. Isang katotohanan, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero isang katotohanan, ang kaloob ni Kristo ay buhay na walang hanggan. Paano po yun? Kinakailangan pong tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Ang tunay na Kristiyano, may Kristo sa puso. Ang tunay na Kristiyano, nababago ang buhay. Gusto po niyo mabago ang buhay? Naalala ko sabi ni Kuya Mario, Matthew chapter 11:28, come unto me all you who are weary and burdened, and I give you rest. Yung kabigatan, tatanggalin ng Diyos. Yung kaguluhan sa pamilya, papakalman ng Diyos kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Sabi doon, I will give you rest, hindi ho rest and peace. Kapahingahan, napapagod ka na sa trabaho, gulong-gulo na ang iyong isipan, kailangan mo si Kristo. Naalala ko, sabi ni Paul, bakit yung mga bagay na dapat kong gawin, hindi ko magawa? At yung mga bagay na ginagawa ko, ang siya ko, hindi ko dapat ko siya ko nagagawa. Bakit? Ganun ang kalagayan. Nagagawa niya yung mga bagay na hindi dapat niya magawa. Pero ang nakakatuwa po, salamat kay Kristo na siyang nagpapalakas sa atin. Hindi ho natin pipwedeng baguhin ang ating buhay. At hindi natin pipwedeng baguhin ang ating buhay ng ating katabi, kahit ang ating asawa. Tanging si Kristo lamang ang makapagbabago ng buhay natin. Gusto natin pumunta ng langit. Ang sabi ng Revelation chapter 3 verse 20, kumakatok siya sa pintuan ng inyong puso. Kung inyong pagbubuksan at inyong papasukin, ang sabi ng Panginoon, makakasama natin siya sa hapagkainan. Ano ho yung hapagkainan? Sa pang-araw-araw po natin pamumuhay. Amen. Ang kailangan po natin ang Panginoon na nag-alay ng buhay. Hindi ho ginto, hindi ho pilak ang itinubos niya sa atin sa kasalanan, kundi nag-iisang buhay ho ni Kristo. Amen po ba? Sa sandaling po ito, hindi ho aksidente na kayo ay na-invite lamang. Ito ho'y plano ng Diyos. Plano ho ito kung bakit kayo narito. At nais iparating ng Diyos sa umagang ito, mahal na mahal ka niya. Amen. Mahal na mahal ho kayo ng Panginoon. Gusto natin makapunta ng langit. Kayo ba'y naniniwala mo impyerno?
Totoo may impyerno. Hindi ho bababa si Kristo kung walang impyerno eh. At totoong may langit ho. Ang sabi ng iba, ang impyerno daw naman eh. Kapag pangit ang buhay mo, impyerno yon. Kapag naghihirap ka, impyerno yon. Kapag pangit ang asawa mo, impyerno yon. Hindi ho yun. Isang katotohanang mayroong impyerno kung bakit ibinigay niya ang kaisa sa niyang anak para wag po tayong mapahamak. Ang Diyos po ay seryoso sa buhay ho natin. Nag-iisa lamang itong kaluluwa ho natin. Kaya ho, ang tao hanggat buhay, doon ho binibigyan ng pagkakataon. Kapag isang tao ay patay na, kahit ho, lahat ng tao sa balat ng lupa'y manalangin sa isang patay na, wala na ho. Wala nang kaligtasan ho, hanggat buhay, doon binibigyan ng pagkakataon. Dito ho magtatapos sa buhay po ni Lazaro, sa Luke chapter 19, 16-19. Isa hong mayaman, isang mayaman sa mahirap po si Lazaro. Yung pong si Lazaro ang ginagawa, nalilimot ng mumo sa pagkainan ng mayaman. Dumating sa punto ng buhay niya, nung mayaman ang kamatayan. Ito ang isang katotohanan, lahat tayo mamatay. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, pantay-pantay lamang tayo pagdating sa kamatayan. Kay may pinag-aralan ka, pero pagdating sa kamatayan, pantay-pantay lamang po tayo. Ngayon po, nung namatay po yung mayaman, nasumpungan siya sa kalagayang na andon sa impyerno at naghihirap. Samantalang nung namatay si Lazaro, magkaiba sila ng kalagay sa lupa, isang mayaman at mahirap. Pagdating doon sa itaas, iba rin ang kalagay, isa'y nasa ibaba na sa impyerno at isa'y nasa langit. Si Lazaro ay inaaliw ni Amang Abraham. Samantalang yung mayaman na naghihirap, nagngangalit ang kanyang ngipin at sinasabi niya, Amang Abraham, kung maaari isawsaw mo ang dulo ng daliri ni Lazaro sa tubig at idiit sa dila ko sapagkat naghihirap ako sa impyernong ito. Ang sabi ho ni Amang Abraham, alalahanin mong nagpasasa ka sa lupa, samantalang si Lazaro inaaliw ngayon dito sa piling ko sa langit. At isa pa, ang naririyan ay hindi pwedeng makaparini at ang narito ay hindi pwedeng makapariyan. Ibig sabihin, bigat po. Sapat na ang salita ng Diyos, sapat na ang nasulat ng mga propeta para inyong paniwalaan. Ang sabi ho kasi, nung mayaman, Panginoon kasi, ang mga Abraham, yung mga kapatid ko, kinakailangan makarinig ng salita. Kung ang isang patay muling mabuhay, baka maniwala sila. Pero ang sabi ni Abraham, ang mga Abraham, kahit ang isang patay muling mabuhay, hindi pa rin silang maniniwala. Sapat na ho ang salita ho ng Diyos para ating panampalatayanan. Sapat na ho ang salita ng Panginoon. At sa umagang ito, kung nais po natin na makatiyak po tayo sa langit po ang ating pupuntahan, kailangan ho natin sa ating buhay. Tanggapin po natin. Kahit ito ang gawain ng GIL, hindi ho ito makapagliligtas. Kahit ito kayo member ng GIL, kapag wala po tayong tamang relasyon kay Kristo, wala po tayong kaligtasan, ang kailangan po natin relasyon sa Panginoon. Amen. Para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Ano po ba? Maliwanag po ba? So sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay tumungo, tayo po'y manalangin. At sa umaga pong ito, just concentrate. Huwag mong intindihin ang nasa tabi mo. Intindihin mo ngayon sa sandaling ito, nasa harapan ka ng Panginoon. Ang Diyos na siyang nagmamay-ari ng iyong buhay. Napipiling kuhanin niya ang buhay mo. Yung araw ng bukas, hindi natin pipiling i-count kahit yung mamaya. Sapagkat ang Diyos lamang ang may hawak ng ating buhay. Sa sandaling ito, sabihin po natin, Panginoon, ako po'y nagpapasalamat at narinig ko ang iyong salita. Panginoong Hesus, sa sandaling ito, ako po'y nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Isinusuko ko po ang aking buhay. Humingi po ako ng patawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula pa sa pagkabata hanggang ngayon. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo na sa akin sa sandaling ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang mananalangin. Ama namin Diyos na sumasalangit, na nakatungay sa aming kalagitnaan, nakatungay sa babae at lalaki, Panginoon, na hindi ginahiyang tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang panalangin ko, Ama, sindihan mo ang kaligtasan at tinanggap nila sa kanilang buhay, O Diyos, at patunayan mo na aming sinasamba sa lugar na ito ay isang Diyos
na buhay, hindi lamang Diyos ng kasaysayan, O God. Iblis mo, Panginoon, dahanasan po nilang lagi ang pagsama mo sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, maging ang kanilang pamilya, anumang ginagawa ng kanilang mga kamay, maranasan po nila ang pagpapalang nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Salamat po sa iyo. Praise God. Suburin mo ang Panginoon.